Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan. Muli po, ako po ay narito upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po, mga kababayan, mga minamahal, ay napakahalaga po sa ating buhay. Na tayo ay laging binubulay-bulay ang salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang nais ng Panginoon sa atin, na gaya nga po ng ating mababasa dito po sa yung nakaraan po natin pinag-aralan, ay yun pong ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Ang layunin po kung bakit nais ng Diyos na ang kanyang mga salita ay pagbubulayan araw at gabi, ang layunin po ay upang iyong maingatan na masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Ngayon mga kababayan, ganun din po sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, na ito po talaga ang layunin ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kasi nga po, yung patungkol po dito sa sinasabi sa Apokalipsis 1, talatang 3, chapter 1 verse 3 ng Revelation, ganito po ang nakasulat. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Dito po mga kababayan ay malinaw po na ipinahayag po dito sa aklat ng Apokalipsis or Revelation o pahayag, chapter 1 verse 3, na mapalad ang bumabasa at ang mga nangakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Malinaw po mga kapatid. Talaga pong para sa atin na mga dinatna ng Ebanghelyo, ay nararapat po sa atin na tayo po ay binabasa ang salita ng Diyos. Sapagkat ito pong aklat na ito, ang Biblia mga kapatid, ay talaga pong mula sa Panginoong Hesukristo sa kanyang Ebanghelyo, ay kanya na pong ipinahayag ito, yung mga bagay na magsisidating. Ngayon, ang sabi dito sa Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang mga nangakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya, mga kababayan, kaysa sa makinig tayo ng mga walang kabuluhang mga tugtugin ng sanlibutan, mga awitin ng mundo na hindi naman makapagpapatibay sa ating espiritual na pamumuhay, hindi naman po makapagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos, ay ito po ang ating dapat magiging buhay sa araw-araw, na tayo ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, sapagkat ang wika sa awit 1 na binasa natin nung nakaraan ay mapalad ang mga tao na hindi nakikinig sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi.
at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi malalanta. Ngayon, dito po sa aklat ng Apokalipsis, dito sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na ipinahayag kay Apostol Juan, ay mapalad pa rin po Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ngayon, ano po ba ang tutuparin, mga kababayan, mga kapatid? Kasi marami pong nangangaral na kagaya nga po nung sinasabi nila na yung ipinangangaral nila, yung rapture daw, na may mga kababayan, kung ang mga tao po ang ating pakikinggan, ay para bagang totoo. Pero pag binasa natin ang Biblia, mga kapatid, ay hindi po natin kailangan dagdagan yan. Kasi po, hindi po isinulat yung sinasabing rapture. Wala po kasing rapture Walang rapture na aral sa Biblia. Yung rapture po kasi hinakahakaan ng maraming pastor yan. Ngayon, pinapaasa ang tao na yun daw rarapturein, magra-rapture pagkatapos mayroon pang maiiwan sa lupa. Left behind yung sinasabi nila. Kaya kailangan daw tayo ay makasama sa rapture. Mga kapatid, kumbaga, hindi na natin kailangan magdagdag sa salita ng Diyos Kaya dito ang wika'y magiging mapalad ka. Hindi kailangan dagdagan mo ang salita. Marami po kasi nangangaral na dinadagdagan yung aral. Tapos yung iba naman binabawasan. Kaya, kasi, kagaya nga po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 24, talatang 1 patuloy, nakalagay doon na ang tinanong ng mga alagad ang Panginoon. Basahin nga po natin, mga kapatid. Tinanong ng mga alagad ang Panginoon kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng wakas o katapusan ng sanlibutan? Wala pong ibang tinanong kundi yung wakas ng sanlibutan ay dito po nakasulat Ang sabi rito, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. At dito sa talatang 3 na po, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Yan. Ngayon, sinaysay po dito ng Panginoon, dito rin po sa chapter na ito, yung tanda ng kanyang pagparito, yung katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Kristo. Naganap na po ito sa ating panahon ngayon. Yung mga nagangaral, iba-ibang aral, mga kanya-kanyang turo, na mga ang iba ay nagdadagdag sa salita ng Diyos. Mga kapatid? Kaya ang salita ng hula mapalad kung tumutupad ka. Mapalad kung iyong sinasampalatayanan. Kasi, sabi ng Panginoong Hesukristo sa Lucas 11:28, ganito po ang nakasulat dito
na kailangan nakikinig ka ng salita ng Diyos at ito'y iyong ginaganap. Hindi yung nagpapalalo ka, gumagawa ka ng kung ano-anong aral na sarili mong paliwanag. Hindi nyo nga kayang panghawakan yung aral ni Kristo, yung aral ni Kristo na katotohanan, ni hindi nyo nga sinusunod. Naglalagay pa kayo ng pastora sa inyong church. Nagtuturo na kayo ng kung ano-ano. Tapos yung mga aral na hindi ninyo kayang panindigan sa inyong sarili ay pinanghahawakan ninyo. Tinitindigan ninyo. Nagdadagdag kayo para lang masabing magaling kayo magpaliwanag. Ipinaliliwanag ninyo yung mga bagay na hindi naman ninyo naiintindihan. Di po ba? Kaya yan po yung problema sa maraming nangangaral ngayon. Na naghahanap ng sariling karunungan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo na sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay hindi magpalalo ang isa laban sa iba. Kasi darating po talaga magyayabangan yan. Halika, debate tayo. Patunayan mo yung sinasabi mo, patunayan mo yung ganito. Imbis na manahan na lang sa aral ni Kristo, ay naghahamon pa ng yabangan. Yabangan po yan yung debate na yun. Puro yabangan sila Kitang-kita naman kung anong ginagawa nila. Puro yabang Kumbaga, gusto nung isa manalo. Pag napatunayan ko, pag nabasa ko, talo ka. Ganun sila So, paano nyo nasasabi na ang layunin talaga ninyo maipahayag ang katotohanan? O hindi ba naghahanap kayo ng sarili ninyong kalwalhatian? Naghahanap kayo ng sarili ninyong kasikatan? Dahil pag nga naman nakilala kayo ng mga tao sa pakikipagnakngakan, magaling kayo. Pupurihin kayo ng tao, papalakpakan kayo. Ganyan po yung nangyayari sa mga puro debate, puro ngakngakan Yung kanilang mga audience, pinapalakpakan siya. Tuwan-tuwa naman siya. Kita nyo? Saan doon ang pagluluwalhati sa Diyos? Wala ka namang sariling salita yan Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamapuri? Kaya nga, yung puro ngakngakan, puro debate ng mga pastor na ito, puro yabangan lang Talagang pasikatan sila kung sino magaling magngakngak sa kanila Kaya walang kabuluhan mga kapatid Ngayon, ang sabi dito ng Panginoong Kristo sa Lucas 11:28, ganito po 11:28 ng Lucas. Basahin po natin ano po. Sabi rito, datapat sinabi niya, basahin muna natin sa 27. At nangyari na nang masabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay nagtaas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapwat sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Yan po Ang salita po kasi ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan pinakikinggan, hindi po yan binabasa para magpalalo ka, para maging sikat ka, para magaling ka sa ngakngakan, para ikaw ay sumikat sa buong mundo sa pagpapagalingan sa pakikipagnakngakan sa kapwa. Kundi ang layunin upang ito'y ganapin. Dahil mapalad ang tao. Mapalad daw yung tiyan na sinusuhan ang dibdib na sinusuhan ng ating Panginoong Kristo. Pero mayroong lalong mapalad. Yung mga nangakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Sapagat ang panahon malapit na ayon sa Apokalipsis 1:3. Ngayon dito naman ganun din. Mapalad datapat sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap.
Ginaganap po yan eh. Ang aral po sa atin mga kapatid ay tayo ay mamuhay sa pakumbabaan, sa pagpapakumbaba. Kaya nga doon pa lang sa Mateo, mapapalad ang may mababang kalooban. Mapalad po yung mga mapagpakumbabang loob eh. Hindi po yung mapalad, yung mga mayayabang. Yung nakabasa lang ng mga talata ay nagyayabang na, nasikat. Ha? Lahat talo niya sa pakikipagdebate, sa pakikipagngakakan. Yan po ba ang tunay na pagiging lingkod ni Kristo? Yung po bang pakikipagnakngakan sa tao, pakikipagnakngakan sa kapwa yun po ba tunay na paglilingkod kay Kristo at pagtupad sa kanyang salita, mga kapatid? Wala pong kabuluhan yan eh. Wala pong kabuluhan yan. Kasi po, kung talagang tunay kayo na sa Diyos at sumasampalataya sa Diyos, hindi yung makikita sa inyo puro pasikatan. Tingnan nyo. Mayroon pa nga akong isang napanood nagtanong yung isang tao. Ano daw ba ang ibig sabihin ng Isaiah 2:22? Ngayon, ang sabi niya, hindi raw niya kailangang ipahayag kung ano yung karunungan na meron sila o meron sa kanya. Hindi raw yun dapat ihagi sa yung perla sa aso o sa baboy. Hindi nga naman dapat ihagis yung perlas sa baboy kasi yuyurakan lang eh. Yan tanong. Tapos sabi niya kasi ginagamit din daw sa kanya. Kasi ang ginamit niyang talata, sa inyo baga nagmula ang salita o dumating lamang sa inyo? Yan ang ginamit niyang talata eh. Kumbaga, yung aral na ipinahayag niya, lumalabas galing daw sa kanya. Kita nyo? Galing daw sa kanya. Kaya yung mga dinatnan daw na pinagpahayagan niya, dinatnan lang daw yon. Dinatnan. Ngayon gagamitin daw sa kanya yung kanyang itinuturo. Tanong ko naman sa inyo, yun bang aral na binabasa mo, yung Biblia na binabasa mo, sa'yo ba rin galing yan? O dumating lang din sa'yo? Ang galing ninyong magsalita no? Magaling talaga kayo sa kalokohan eh. Sasabihin ninyo, alam na itong mga nag-a-idolize dito no? Mayroon sila ngayon nag-a-idolize pero nakikita ko parang binago na nila ang pangalan ng kanilang, hindi na dating doon. MCGI na lang. Bakit kaya? Ano kaya ang nangyari? Nagising na ba kayo sa katotohanan? Na ang dating daan ay nilakaran talaga ng mga masamang tao? Ano? Di po ba? Kaya MCGI na lang ang pangalan, hindi na dating daan. Kasi pinatunayan na nga at binasa ko sa inyo paulit-ulit, Job 22:15. Tapos namimiluso po pa kayo. Tapos sasabihin nyo, si Job ay lumakad sa dating daan. Yung pala, hindi naman dating daan yung nilakaran ni Job. Kasi ang nilakaran ni Job, sa panahon ni Moises pa yon. Sa panahon pa yon ng tipan ni Moises. At ang tipan ni Moises sa panahon ni Job ay yun pa ang tipan. Wala pang bago. Paano mong sasabihin luma na yung dinaanan ni Job? Yung tipan na nilalakaran ni Job, sa kanyang panahon ay hindi pa po luma yun. Puro kasi kayo kayabangan Tapos sasabihin ninyo, namimiluso po pa kayo, sasabihin, mga bobo kasi kayo. Kayo nagsabi niyan. Mga bugok. Ganun kayo magsalita Matindi kayo manlait ng tao. Pero, hindi nyo matatawaran o hindi nyo matatanggihan. Na na yung daan ng nilakaran ni Job sa kanyang panahon ay hindi pa po yung luma. Kasi wala pa po yung bagong tipan. Wala pa ang daan na itinalaga ni Kristo. Tandaan nyo yan. Baka nagising na kayo kaya pinago na ninyo ang pangalan ng inyong na dating daan.
MCGI na. Ano? Ngayon, ito lang ang katotohanan na sinasabi. Ang mapalad, yung nagbabasa, yung bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Yun ang mapalad. Hindi yung mga nagyayabang. Hindi yung mga nagmamalaki. Para bagang pinalalabas ninyo na yung inyong binabasa ay nanggaling sa inyong sarili. O di hindi kayo totoong kay Kristo. Kasi pinapalabas ninyo na yung inyong itinuturo galing sa inyo. Hindi galing sa binabasa nyo. Kasi ginagamit ninyo ang salita na sa inyo baga nang nagmula ang salita o dumating lamang sa inyo. O, kita nyo? Dumating lang sa inyo. Tama naman. Kahit sa'yo, dumating din sa'yo yan. Hindi galing sa'yo yan. Ha? Hindi sa'yo galing yan. May sumulat niyan, binasa mo lang. Oh. Tapos magmamalaki kayo. Kita nyo? Di ba? Kaya kahit ano pang sabihin nyo, ng pagmamalaki ninyo, walang katuturan ang ginagawa nyo. Kasi, tayong lahat na dinatnan ngayon, sa ating panahon na ito, ang aral na binabasa ninyo at binabasa ko ay galing lamang sa mga apostol, galing kay Kristo, galing sa mga pahayag ng Panginoong Hesukristo at isinulat ng mga apostol. Anong kabuluhan mo? Anong karapatan mong magmalaki? Na parehas lang tayong dinatnan na mga salitang ito. Ha? Pare-parehas lang po tayo, binabasa lang po natin yan. Ang problema dito, yung bumabasa ay nagdadagdag. Yan ang problema. Yan ang problema. Hindi po yung salita, yung nakasulat ang problema. Ang problema, yung bumabasa at nagtuturo. Ha? Dahil maraming nagtuturo na dinadagdagan ang nakasulat. Maraming nagtuturo na inaalis ang ibang nakasulat. Kasi laban sa kanila. Laban sa kanila ang ibang aral. Kaya hindi nila ipinahayag. Ganyan po yan eh. Tulad ng pagpapastora. Tulad ng si Kristo'y tao lamang. Hindi nila pinababasa ang mga miyembro ng Biblia. Bakit? Kasi, oo nga naman, malalaman ng mga tao na inuuto nila. Ganon din po yung pagpapastora. Ang pilit nilang pinakikilala yung kagaya ni Maria Magdalena na alagad ni Kristo. Ganon-ganon. Pastora daw yun. Diba? Pati si Deborah, pastora din daw po yun. O, kita nyo. Pero kung babasahin mo, ang Biblia talaga, na katotohanan, hindi pinahintulot ng Diyos ang babae mamuno sa bayan ng Diyos. Ngayon, kung tinatanggi ninyo, sasabihin ninyo, hindi kayo bayan ng Diyos kasi church lang kayo. Hindi pala nga kayo kay Kristo kasi hindi kayo bayan ng Diyos eh. Ang bayan ng Diyos ay yung kanyang iglesia, yung kanyang itinalaga. Yung kanyang iglesia ang kanyang bayan. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Bansang banal. Yan. Yung bayan na pinili ng Diyos, yung kanyang iglesia ngayon sa panahon natin, yun yung bayang banal ng Diyos. Ngayon kung sasabihin hindi kayo bayan kasi church lang kayo, inamin nyo, hindi kayo kay Kristo. Kaya mga kababayan, napakahalaga po eh. Kasi ito rin po ang sinasabi ng Panginoong Kristo kay Marta. Ano? Kasi sabi ni Marta, ngunit si Marta, dito rin po sa Kapitulo 10, talatang 40 ng Lucas, ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Natapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming
at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Dapat isang bagay ang kinakailangan sapagat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Yan. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, yun po yung mahalaga. Kasi dito po sa talatang 39, nakikinig si Maria sa salita ni Kristo. Kaya ang pakikinig at ang pagtupad, yun po ang mahalaga. Hindi po yung magyayabang ka, ikaw bumabasa lang din naman tayo pare-pareho. Tapos ipagmamalaki mo na yung aral mo pinupulot. Kagaya ko, sasabihin nila namumulot daw ako ng aral. Paano ko mamumulot sa aral nyo? Ang dami nyong kasinungalingang aral. Ha? Kung nagkahawig man tayo ng sinasabi, binabasa ko lang. Lumilihis pag hindi na kayo nagbabasa ng ayon sa katotohanan. Binabasa mo pero nagpapaliwanag ka ng mali. Kagaya ng Jeremias 6:16. Dating daan ang sinasabi nyo doon. Nalalakaran ng tao. Kita nyo? Wala namang dating daan na nakasulat doon na doon ka lumakad Lumakad ka doon sa mabuting daan. Yan. At saka sa atin ngayon, maliwanag. Saan tayo pinalalakad ni Kristo? Kaya mga kababayan, napakahalaga po ng katotohanan. At dito po tayo manangan sa katotohanan. Huwag tayong magmalaki. Sasabihin niyo namumulot ng aral. Kapag binasa ko ang Biblia at nagkahawig ng sinasabi, sasabihin niyo namulot. Yabang niyo talaga no? Mayabang talaga kayo. Kung mayroon man akong binabasa dito sa Biblia at yun ang pahayag ko, karapatan ko yun. Dahil yun ang nakasulat at yun ang kailangan kong ipahayag. Anong kabuluhan mo at anong karapatan mo? Sasabihin pinupulot ko ang aral nyo. Bakit namumulot ba ako sa aral ninyong dating daan? Hindi Yang dating daan, nilakaran ng mga masamang tao. Ba't ko pupulutin yan? Di po ba? Kaya mga kababayan, muling paalala sa ating lahat. Ito po ang ating isabuhay. Tayo ay magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Mapalad ang bumabasa at ang mga nangakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ito po ang mahalaga